Salubungin lang namin, sir. Yung warrant, sir, si-serve Hindi, nyo. sir, may taga-PCTC. Interpol. Interpol. Yes, sir. So kayo ang lead, sir? Yes, sir. I am a citizen of this country, a former president, and you show me a piece of paper and you're asking me to go with you? Kahit anong pakiusap, hindi pinapasok si Vice President Sara Duterte. Galit ang mga tao. Isang taon na sila galit at hindi upal yung galit hanggang hindi mabalik dito sa Pilipinas sila natin Pangalawang Pangulo na si Sara Duterte, nagpaunlak sa media lumipas ang isang taong pagkidnap ng kanyang ama na si dating Pangulong Duterte. Welcome back to Kaakibat TV. Eksaktong isang taon na nga ang lumipas matapos gumimbal sa publiko nang arestuhin si dating Pangulong Duterte sa loob ng NAIA Airport na kung saan umani agad ito ng iba't ibang reaksyon ang ginawang arrest warrant ng International Criminal Court o ICC laban sa dating Pangulong Duterte na isa nga sa nanguna sa kurusahang pag-aresto sa dating Pangulo ay si PNP Chief General Torre na nakangiti pa papasok sa loob ng airport hanggang sa dinala ang dating Pangulo sa Villamor Air Base. Sir, give me yung plano. O, sir, salubungin lang namin, sir. Yung warrant, sir, si-serve Hindi, nyo. sir, may taga-PCTC. Interpol. Interpol. Yes, sir. So kayo ang lead, sir? Yes, sir, yes. Kumusta ka, sir? Hindi mo pwedeng... Sige, sir. Warrant. So, you will just have to pay. Kung hindi ako papayag, kung kakampi ka dyan sa mga puti, you better go back to them and have the legal... I am a citizen of this country, a former president, and you show me a piece of paper and you're asking me to go with you? That is a serious illegal detention. For and against you in the court of law. And I want to ask you, sir, if you understand this right. Of course, coming from you, it's very clear. Now that you're asking, sir, for the basis of the warrant, the ICC had issued a warrant pursuant to Article 25(3)(a) of the statute for crimes against humanity and pursuant to Article 7(1)(a) of the same statute for murder, sir. Buhay ito, sir. Buhay ito, sir. Generally speaking, sana nakaprepare po kami, dinala namin ng mga gamot na kailangan. Sir, this is a police operation. Ganito naman, sir. Ulitin natin ito, sir. Sandali muna. Square one. Are you saying I placed the former president under arrest? Daniel, matanda pa. Habang patuloy nga na nakipag-usap ang mga abogado ng dating Pangulo, ay walang pakialam si Nicolas Torre na kahit dumating na si VP Sara Duterte sa Villamor Air Base ay hindi ito pinapasok sa loob. Na kung makikita mo ay patuloy ito na nakipagtalo sa mga abogado ng dating Pangulo na nauwi sa kursahan hanggang sa pinasakay ng eroplano papuntang Dahig, Netherlands na walang kaukulang dokumento. Na isa nga sa sigaw ng mga Duterte supporters ay isa itong kidnapping. Has to be observed and respected. Tanungin ko kayo, anong kasalanan ko? Matanong nga. Kayo, nandito lang kayo lahat. Ikaw, tanungin kita, Ture, anong kasalanan ko? Hihilain ko yan. Hihilain ko yan. Ako maniwala ka, hihilain ko yan. Pero hihilain ko yan. Is that our intention? You have to kill me to bring me to Hague. Is that our intention? Ang anak mo
pupunta dito. Yes, sir. Hindi pa pasukin, sir. Hindi ninyo, ikaw, Yes, sir. hindi mo Upon my orders. hindi mo pinapasok. Yes, sir. Upon my orders, sir. Ang sabi ko, ang abogado ko, ang anak ko na babae, They can visit you at your detention center, sir. Hindi nila ako pinapapasok dito sa airbase. Nakiusap ako kung pwedeng makausap ko personal si former President Rodrigo Duterte para mabigyan ko siya ng instructions, and then makabigay din siya ng instructions sa si General Marbil daw ang in charge ng buong Villamor Military Airbase. Saan ka ba naman nakahanap ng military airbase na chief PNP ang in charge, at siya ang nagsasabi kung sino ang pwedeng pumasok at hindi pumasok. But you're the second highest official dito sa ating bansa. Pero parang pamumulitika ba ito sa tingin niyo? Alright, oo. Very much pamumulitika ito. Kahit ang ibang bansa nagsalita na. Lumipas nga ang isang taon ay nagrally ang ilan sa mga taga-suporta ng dating Pangulo. Na isa nga sa dumalo ay si Robin Padilla, at ang pangalawang Pangulo naman na si VP Sara Duterte ay umuwi ng Davao para umatin ng misa kasama ang mga Davaoenyo, na matapos nga ang misa ay humarap ito sa mga reporters para sagutin ang ilan sa mga katanungan ukol sa pagkidnap ng dating Pangulo, na hanggang ngayon ay inaantay pa rin ng mga taong bayang galit sa ginawang pagkidnap kay dating Pangulong Duterte. Para sa buong kwento, narito ating panoorin at pakinggan ang pahayag ng pangalawang Pangulo na si VP Sara Duterte. Narito ang video. Oo, hindi lang mga Davaoenos, no? Mga Pilipino galit sa nangyaring pagkidnap kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. It is unthinkable that a government, no matter the political differences with the administration, would send a citizen to a foreign jurisdiction to be detained and tried for crimes against humanity na walang basehan at walang maayos na witnesses. So, galit ang mga tao. Isang taon na sila galit at hindi pa yung galit hanggang hindi mabalik dito sa Pilipinas sila dating Pangulong Rodrigo. Napag-usapan namin ng abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, no, na every time merong opportunity na mag-apply ng interim release si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay gagawin yon. Kahit pa man hindi nila yon, at alam natin na hindi nila yon ng korte, gagawin pa rin natin. Nagpapasalamat ako sa ating mga kababayan, sa lahat ng mga Pilipino ngayon na nakikisa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagkidnap sa kanya, sa injustice na ginawa sa kanya. Isang Pilipino na kinidnap ng gobyerno at dinala sa ibang bansa para doon ay ikulong. Nagpapasalamat kami sa kanilang pagdarasal para sa kanyang kalayaan at maayos na pag-uwi dito sa ating bayan. Hanggang dito na lang muna ang ating video, at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify ko sa ating susunod na video. Maraming salamat!